Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones. Kapitolyo! Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Ayan, magandang umaga lalawigan ng Batangas. At yan, at panibagong araw na naman po ng pagbiyahe ngayong unang araw ng Pebrero o ang Feb-Ibig month. Ayan ha. So ilang araw na lang ha, 13 days to be exact, at ang lahat ng mga umiibig ay abala na sa kanilang paghahanda ngayon ano. So, nice to see you on the first day of February, partner. Yes, Kuya Ed. Good morning. Talaga napakaswerte natin, ano, ha? At ang sabi nga ng iba ay napakahaba daw nung January, ano. At kahapon nga ay official na ang pagtatapos ng January. At tayo nasa ikalawang buwan na ng 2024. Kami po ni kasamang Grace ay mapapanood ninyo dito sa ating Facebook live streaming, dito po sa ating Batangas PIO Facebook page. At sa lahat po ng mga nakatutok ngayong umaga, maraming salamat po at good morning. At kami po ay nagbabalita at maghahatid sa inyo ng mga impormasyon mula po dito sa aming PIO Media Center, dito po sa Health Information Management Building, dito sa Kapitolyo. Magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning, Kuya Ed. At syempre, good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga so far? Sa bayan po tayong napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM. At araw na naman po ng Thursday, February 1, 2024. At muli po ay samahan niyo po kami sa aming paghatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. Ayan, at ang ilan po sa inyong mga dapat abangan later ay ang alam naman natin sa pagpasok po ng buwan ng Pebrero ay ginugunita natin ang Philippine Dental Health Month. Kaya naman sa pamamagitan ng aming naimbitahang bisita, magkakaroon po tayo ng talakayan kung paano nga ba ang tamang pangangalaga ng ating mga ngipin. So, ang iba kasi naiisip lang na magpa-dentista kapag sumasakit ang kanilang mga ngipin. So, ano ba ang kahalagahan ng dental health sa ating mga bata? Di ba? Yung mga ating mga supling. Pero, syempre, sa atin na rin, di ba? Kailangan pag maganda ang ngipin, maganda ang smile, ha? So, kagaya ngayong umaga, Kuya Ed, sa pansin ko, naggaling ka sa, syempre, mahabang bakasyon. Nagkaunting unwind lang tayo, pero Diyos ko po, ang lamig. At literal, nakakapangatal ng ngipin. Pero, thank God po, at kami po ay nakabalik naman ng ayos. At syempre, nag-enjoy naman dun sa aming kaunting pasyal ikang. Related din, Kuya Eds, ngayon topic natin ngayong umaga dahil syempre pangkalusugan in whole, as a whole, dahil nabigyan ka ng pagkakataon na makapagbakasyon, ma-enjoy mo ang mga araw mo. Di syempre nagkaroon ka ng healthy mental health break na sinasabi. Yan. Pero okay pa naman. So far, hindi pa natin kailangan ang masyadong isipin. Enjoy lamang po tayo. Pero ano naman dapat abangan nila mamaya sa mga nangyayari sa ating bansa, partner? Sa mga may init at pinag-uusapang balita sa ating bansa, pag-angat ng ekonomiya, mabagal sa 5.6% noong taong 2023 at ang utang ng Pinas pumalo po sa 14
trillion pesos noong 2023. Ayan. So, imagine ninyo, gano'n ba kadami ang Kalaki. 14.62 trillion, ha? Trillion, ha? Wow! Kasya kaya ito sa isang kwarto? Ayan. So, ang lahat po ng iyan ay mamaya lamang, kaya tutok lang po kayo at sa isang oras naming pagbiyahe ni Kasamang Grace. Siyempre dito sa ating panibagong edisyon ng inyong programang Pangkaalaman, Impormasyon at Pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan po na nakalaan sa public service. At siyempre kasama na rin po ang inyong mga panawagan. Kung meron, ipaabot nyo lamang po sa aming text space, sa aming chat box, ha? At ang inyong mga pagbati sa inyong mga special someone kung meron. At speaking na nga po ng pagbati, ay babatiin na po namin ng magandang umaga. Siyempre, ang ating mahal na Governor Hermelando Dodo Mandanas. Good morning. Sa atin din pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis, na makakasama natin ngayong umaga. Ayan. At syempre po, good morning po sa ating mga kasama dito sa Provincial Information Office. At syempre po, sa pangunguna po ito ng aming Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. At sa lahat na po ng kawanihan na nagsisilbi ngayong umaga para sa mamamayang Batanggenyo, good morning po sa inyong lahat. Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang panlalawigan, kay Vice Governor Mark Libiste at sa lahat ng mga board members po ng ating lalawigan. Ayan, at alam ko, bukas po ay makakasama ng Friday edition ng ating Vice Governor Mark Libiste. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagpasada. So sa ngalan po ng ating ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod ngayong Huwebes. Muli ito po si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Brion. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, at para simulan ng ating umaga, siyempre pag ang ating hangarin sa ating bayan ay marangal, ay tayo po ay hihingi ng patnubay sa ating amang lumikha. Siyempre, iahatid ng aking kasama ang ating prayer warrior para sa araw na ito, walang iba, si Sister Grace Briones. Ama naming mapagmahal, katulad ng buhay, ang kalusugan ng katawan ay biyayang kaloob mo. Kaya't marapat lamang na ito'y pagyamanin at pangalagaan. Tulungan mo po kaming umiwas sa lahat ng labis at hindi makabubuti sa aming kalusugan. Patuloy mo po kaming ilayo sa mababasamang bisyo na sumisira ng aming kalusugan sa isipan at katawan. Loobin mong sanayin namin ang aming katawan sa lahat ng makapagpapabunga ng kalusugan nito, wastong pagkain, may sapat na pahinga, may malinis na kapaligiran, at may magandang pananaw sa buhay. At higit sa lahat, pagkalooban mo po kami ng kapanatagan ng isip na magmumula sa pamumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Grace. At bukod sa biyaya ng iba pang mga biyaya, biyaya ng pananalapi, trabaho, isa sa pinakamahalaga ay itong biyaya ng kalusugan. So, aanhin mo nga naman ang iyong yaman. Kung lahat naman ang iyong mahal sa buhay ay may pinagdaraanan, lalong-lalo na sa kalusugan. So, ito yung ating hinihiling. Hindi man po tayo pagkalooban ng masyadong yamang salapi o kung ano man, ay yung kalusugan ay ibigay sa atin. Talagang napakahirap sa isang katulad natin na nagmamahal sa pamilya ang may karamdaman ng isa sa mahal sa buhay. So, tuloy-tuloy tayo ngayong umaga at parang sa iba pang mga pagbati, uuna na ito. Ang ikatlong miyembro ng aming pangkat ngayong Huwebes
para bumati sa ating mga taga-subaybay. Narito po ang ating patroller ngayong araw, si Gian Marco. Yan, magandang umaga po sa inyo, Sir Eds at Tita Grace. At magandang umaga rin po sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig dito po sa ating biyaheng Kapitolyo. Yan, binabati po natin ang ating pong mga nakikinig ngayon sa ating partner radio station, ang 91.9 Air 1 FM. Magandang umaga po sa ating mga ka-airbigan at sa ating pong Batangas Facebook live streaming. Yan, kasama po natin ngayong umaga ang Kuya Mon Carag, ang Ma'am Neats Lapa, si Ate Lina Lincus Ebora. Magandang umaga po sa inyo. Ang Tita Shirley Balmes, ang Tita Marife Tumambing, ang Tita Nilda, si Ate Ralyn po. Nandyan din po ang Tita Ella Kayabat at ang Tita Neneth Ona. Magandang umaga po sa inyo dyan. At ang Kuya Hans po, si Julius, ay nakatutok din po sa atin ngayong umaga. Yan. Maraming salamat sa mga ka-airbigan natin ngayong araw sa pagtutok. So, sa amin pong pagbabalik para sa ating ikalawang bahagi ng ating programa ngayong umaga, ay usapang dental health po tayo at makakasama po natin ating panauhin. At ito isa nating kaibigan, matagal na rin nating kumbaga nakakasama, At siya po ay nagmula sa ating Provincial Health Office. So, ano ba ang kahalagahan ng inyong dental health? So, wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Ayan, at tulad na naipangako natin kanina bago tayo tuloy-tuloy na pumasada sa unang bahagi,
Bukod po sa buwan ng mga puso, ay ang buwan ng Pebrero ay kilala rin bilang Dental Health Month dito sa ating bansa. At ayon po sa Proclamation number 559 na inilabas noong 2004 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay layon ng pagdiriwang na ito na pukawin ang kamalayan ng mga tao sa kalusugan ng ngipin. Ayan. Yes, Kuya Eds, mahalaga nga po ang papel na ginagampanan ng ating mga dentista sa pagpapanatili ng isang malusog na mamamayan. Kaya naman, minarapat po namin na maimbitahan ng ating panauhin mula po sa Provincial Health Office upang magbahagi sa atin ng kaalaman patungkol sa pangangalaga ng ating mga ngipin. Makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Dionisio C. Burog Jr., ang Provincial Oral Health Program Manager ng ating lalawigan. Ayan, good morning, Dr. Burog. Good morning, lalo na sa ating mga nakikinig dito sa Biyaheng Kapitolyo. Kuya Eds at saka... Ayan, so maraming salamat, Doc, sa pagpapaunlak ninyo dito sa aming programa. At talagang napapanahon yung ating talakayan ngayon kasi karamihan ay hindi naman aware sa kahalagahan ng ating dental health. Ayan, at alam naman natin na napakahalaga nito, siyempre ang pagkakaroon ng malusog na mga ngipin. So, Doc, unahin ko na siyempre, bumati muna kayo para, di ba, bago tayo mag-chikahan, ika nga. Uli po, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dito po sa Biyaheng Kapitolyo, sa Kuya Eds, Tita Grace. Tita Grace, ha? Medyo joke tayo ng konti, no? At sa mga lahat din na nakikinig, lalo na yung mga bata, at lalo ngayon, Dental Health Month. Ayan, so, Doc, kumusta po ang inyong tanggapan? Siyempre, lalo na ang iyong hinahawakan, ang dental health section sa paghahatid ng serbisyo sa mga pangkalusugan. Siyempre, lalong-lalo na dito sa kalusugan ng ating bibig. Sa tulong ng ating Gobernador, Dodo Mandanas, at sa Department of Health, tuloy-tuloy ang ating programa, lalo na sa pamimigay natin sa mga toothbrush, sa mga bata, at sa pangangalaga ng mga ngipin. So, kapag po sinabing dental health, ano po ba ang sakop nito at ito pa ba ay partikular lamang sa pangangalaga ng ngipin? Pag sinabing dental health, hindi lang sa ngipin ang pangangalaga. Bali, ito ay pangangalaga sa buong kabuuan ng ating bibig. Katulad ng mga gums natin. At kailangan din alagaan din natin kasi yan din ang mga nagkukuhan sa ating mga ngipin. Kumbaga, dyan nagsisimula yung gums, yung healthy gums. Healthy gums. Tama po. Ayan, kasama Grace. Yes, Doc. Ano po ang mga programang hatid po ng pamahalaang panlalawigan para lalo pang mapaigting yung ating para dental health at sa mga Batanggenyo po? Ang ginagawa namin, lalo na tayong ating mga government dentists, ang mga provincial at saka municipal, at the same time mga city, pinupuntahan natin yung mga bata para matingnan ang kanilang mga ngipin. So, ang paghahatid po nito ay, kumbaga, pinupuntahan nyo ang mga bayan-bayan. At ito ba'y magsisimula na? Ito naman, hindi lang dental health man namin ginagawa. Tuloy-tuloy ito, yearly ito namin ginagawa. Kumbaga, ito lang bigyang pagha-highlight. Tama kumbaga, itong buwan ng Pebrero. So, Kuya Eds, itanong ko lang kay Doc, paano po yung proseso ng para sila ay makapag-avail? O sino lang ba yung mga recipients o beneficiaries itong pagkakaloob po ng mga libreng... Siyempre, itatanong nila, ito po ba ay may bayad? Yan, opo. Yan. Hindi naman. Ito naman, sa buo ito'y libreng dental check-up. At the same time, lecture sa mga daycare center na pinupuntahan namin. Lahat naman ng pagpumunta, lalo sa mga RHU, daycare, RHU, libre silang tinitingnan ng ating mga dentista. At the same time, dito din sa provincial, sa ating health and wellness, meron tayong dental clinic diyan na ako ang naka-duty roon. Pwede kayong pumunta doon. Libre po nating check-up natin doon. Ayan. So, mga kababayan, so, hindi lamang po pag sumasakit na ang inyong ngipin o may butas o umuuga-uga, ay tsaka lang po tayo magpapa-check up. Dahil alam naman natin, medyo may kamahalan din ng lalo na yung pagbubunot. So, dun sa mga
kumbaga hindi naman kapos o talagang nanginayang gumastos, no? Pumunta po kayo sa ating mga RHU at kapartner po doon ang mga kasamang dentista ng ating government din. mga government dentist, ano? Na Yes. handang magserbisyo. Doon sa mga ina na nakatutok po sa atin ngayon, gusto pakiliwanag po, Doc, kailan ba talaga ang bata na anong edad para sila ay talagang pumunta sa dentist? At siyempre, Doc, ano yung mga unang senyales Yan, na, uy, kinakailangan talaga. parang kailangan na ng bumisita sa dentista nitong aking anak? Basta't pag lumabas na yung bata, hindi lang naman keso ang bata ay nagkangipin, dapat natin tingnan din. Kailangan din linisin din, lalo na yung mga baby na hindi pa tumutubo, kailangan linisin na rin yung mga gums nila para pagtubo ng ngipin mas maganda. At kapag yung sinasabi ko ano yung mga nararamdaman na, syempre, pag ang mga bata ay lalo na pag tumutubo na yung ngipin na kailangan na talagang palitan, kasi tutubo na yung kanilang permanent teeth sa edad na 7 taon, kailangan na nilang kumonsulta sa mga dentista o pumunta para matanggal na yung mga baby teeth nila. Oo, yun. Kasi pag minsan kasi nakasalalay din dyan yung ganda ng tubo eh. Tama. Oo, Tama. para kasi yung iba medyo tumatabingi, Kasi medyo nag-overcrowding. Oo. Kasi nandun pa yung permanent at temporary teeth, lumalabas na ang permanent teeth na tinatawag. pag minsan nagpapatong pa yan eh. Nagpapatong-patong So sila. napakahalaga pala, Doc, na Oo. before pa lang ay mapacheck up na sila. Oo, para malaman natin. Kasi sino ba naman ang ayaw na may magandang smile pag magandang ngipin? So, alam ko, Doc, ngayong Pebrero, ano ba yung mga nakalatag na aktibidad na magaganap ngayong Dental Health Month na pangungunahan ng provincial government at syempre ng ating provincial health office? Ngayong Dental Health Month, may mga eskwelahan kaming pupuntahan. Mag-i-start kami sa February 7. Bali, ito yung motorcade namin, nagaganapin sa Taal. Parang pupuntahan namin yung bawat eskwelahan. Parang kakalampagin namin din yung mga bata doon. Mamimigay kami doon mga toothbrush, toothpaste. At the same time, at libreng check-up na rin sa mga bata. Ayan. So, any tips? Parang kanina nung bago tayo magsimula ng programa, may sinasabi kayo. Ano ba yung bukod sa, alam ko may oras na pagsisipilyo eh. Ano yung mga tips ninyo para doon sa mga bata, lalong-lalo na dito sa mga nasa eskwelahan? Ano yung sinasabi nyo kaninang dapat hindi natin ito yung ginagawa, hindi yung karaniwang proseso ng pagtutoothbrush ng mga bata? Hindi maiwasan ng mga batang kumain ng mga candies, mga chocolate. Payuhan din natin ang mga bata na pagkatapos kumain, pwede silang uminom ng maraming tubig o kaya magmumog para yung kumapit na sa mga chocolate net, kailangan matanggal sila. Kasi doon nagsisimula ang dental caries. Ayun, sabi nga ni Dr. kanina, pag nag-toothbrush daw, wag magmumog, ispit lang at para daw yung fluoride nung ating toothpaste ay manatili dun sa ating bibig. Gaya nga nasabi ko nga kanina at Kuya Eds, kung tayo mga magsisipilyo, kasi may fluoride na yung content yung ating toothpaste. Kaya kung maaari, pagkaka-toothbrush natin, pwedeng wag na tayo magmumog, dura tayo na lang tayo. At gaya na sinabi ko rin kanina na naitanong ninyo na kung tama ba yung magma-mouthwash pa. Kung maaari, wag na tayo mag-mouthwash, gaya na sinabi ko. Pagkatapos mag-toothbrush, kailangan wag na magmumog. Ayun, para naman na yun daw, fluoride content, which is isa sa pinakamahalagang component ng enamel o yung pangangalaga ng ating ngipin. Kaya, karaniwan to yung paggamit natin ng dental floss. Ito ba ini-encourage ng inyong hanay? Kuya Ed, ang paggamit ng dental, isa pa ring mahalaga. Kahit na isang kwal lang siyang panahing nakikita natin, isa pa rin siyang mahalagang dapat natin gawin pagkatapos nating mag-toothbrush. Kasi hindi natin makukuha sa tamang pagtutoothbrush ang maalis yung ating mga kinain kasi may nakasingit pa rin sa bawat ngipin natin na ang pwede makatanggal din diyan ay ang dental floss. Ngayon, yung iba naman hindi nakakapagawa ng dental floss, kaya anong nangyayari,
nagkakaroon na tinatawag namin dental plaque sa loob ng ngipin, sa mga ngipin, na kailangan naman pumunta sila sa mga dentista para mag-oral prophylaxis o magpalinis ng mga ngipin na hindi nakukuha yon sa pagtututbrush lamang. O yun, isa pang mahalaga yun. No? So, sinabi nyo yung oral prophylaxis. No? Prophylaxis. Ilang beses sa isang taon Yes po. ang isang tulad namin, no, isang bata, na magpalinis ng kanilang mga ngipin? Ang tama lang talaga magpalinis ay sa isang taon, 2 beses. Kailangan talaga, every 6 months, pumunta kayo sa inyong mga dentista at magpalinis kayo ng mga ngipin. So, may dito, nakakatulong po ba? Gusto ko itanong muna kay Doc. Kung ilan po ba, Doc, dapat ilang beses ba dapat magsipilyo? Yan yung regular natin Oo nga. sa isang araw. Oo, ayun. Yung ba yung kinakailangan Yung, before na kumain or after talaga? Yung iba nating kasama, basta pagkakain, toothbrush na agad. Hindi. Matik. Ang may payo ko, lalo tayong tayo nagtatrabaho, ating mga asawa, tayong mga lalaki, kasi pwede tayo mag-toothbrush kahit na twice lamang sa umaga at saka sa gabi. Pinakamahalaga sa gabi kasi diyan na tumitigil yung ating mga laway na nagsisimula din ng mga dental caries diyan. Kailangan talaga nating mag-toothbrush 2 beses sa isang araw. So, ito yung ginagawa ng iba yun. Nakakatulong po ba ang sa oral dental health ng pagkain ng chewing gum? At maaari ba itong alternatibo sa pagsisipilyo, yung mga menthol candy at chewing gum? Doc? Nakakatulong ang chewing gum sa ating pangangalaga din ng ngipin. Kasi habang tayong ngumunguya ng chewing gum, kasi nag-produce din siya ng laway. Kasi yung laway din ang sa pa rin nakakatulong sa atin para mawala din yung ating mga dental caries, ang ating mga nakinain din natin. Kumbaga nga yung may iwasan yung panunuyo ng bibig. Panunuyo. Ayan. So, ibig sabihin, laging yan eh. So, bukod po sa ngipin na nausap natin yung gums, itong ating throat. So, kumbaga, kahanay na rin yan eh. No? So, ano po yung ibang mga nakahanay ninyong programa, Doktor? Lalong-lalo na nga dito sa kick-off nitong ating Dental Health Month ngayong buwan ng Pebrero. Meron kaming tinatawag na yung Bright Smile, Bright Future. Yung Bright Smile, Bright Future na yon, ang ating kapartner diyan ay ang Colgate Factory. Last year, nagbigay sila ng 40,000 na dental kit para sa ating probinsya ng Batangas. Maswerte tayo sa Calabarzon, 3 lamang tayong napili doon sa Calabarzon at papasalamat din tayo sa Colgate na napili tayo doon. Yung The Bright Smile, Bright Future namin, pinupuntahan namin yung mga daycare center para pamigay namin yung mga dental kit na yan. At the same time, tinuturuan namin ng tamang pagsisipilyo ang mga bata. At hindi lang mga bata, syempre, nandun din yung mga magulang. Kasi kapag sinabi mo sa mga bata, hindi nila maunawan, lalo na kaya kailangan may gabay ang mga magulang. Kaya kailangan talaga nandun lagi ang mga magulang pag kinuha namin. Ini-explain namin. Meron din kami pinupuntahan din lalo ngayon, palibhasa Dental Health Month, marami din kaming dental mission na gaganapin sa iba't ibang bayan natin. Talagang sobra, kumuha na ngayon talaga, hindi lang dental month ito, talagang lagi na tayo may dental mission sa mga bawat munisipyo. Ang pinakamalaga din lalo yung aming pupuntahan, kahit na malayo pa, sa Lemery, sa isang baryo doon, barangay sa Aplaya yon. Katuwang natin dito ay ang DOH, ang Region 4A, at the same time may kasama tayong media na taga ABS-CBN. Ang gagawin namin doon ay may higit na 100 mga tao ang naka-schedule, pero pwede pa naman dagdagan yon. Maglilinis kami sa mga buntis, magbubunot kami ng ngipin, puro libre yun. At the same time, meron din kaming mga lecture. So, siguro kasama na din dyan ang libreng check-up. Libreng check-up. Kasama na rin yun. So, ayan. Alam ko, marami pa rin tao
kumbaga nga, takot sa mga dentista, lalo na pag nakita yung panturok. Ayun talaga naman syempre, nung bata tayo, takot tayo sa karayom Oo. So, Doc, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, ukol nga dito sa kahalagahan ng ating bibig at saka ng ating ngipin. Ang mensahe ko sa lahat ng mga nakikinig, pangalagaan natin ang ating ngipin. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng buhay, lalo pag tayong ngumiti. Hindi tayo makakangiti kapag hindi maganda ang ating ngipin. I can't smile without yung daw. Kaya ang mensahe ko lang talaga ay mag-toothbrush kayo ng tama. Hindi lang pagtutoothbrush, kailangan yung tama. Hindi yung ding basta na lang tayo magtututbrush. Oo. Yung, kumbaga, masabi lang kinuskos Akala mo tayo naglilinis ng sapatos lamang. Babataas, gano'n. Ang tama mga pagtututbrush lamang, may mga technique hindi yan. Kaya siguro sa susunod natin pagkuhan, mapapag-usapan din natin ang tamang pagkuhan. At yan naman din namin ang tinuturo sa bawat namin pinupuntahang bawat munisipyo, bawat bayan, at saka sa mga eskwelahan. Siyempre, madagdag ko lang naman ito, siyempre, ngayon, PEB-ibig, buwan ng pag-ibig, siyempre, ang unang nakaka-attract yung magandang ngiti, di ba? Ay, ang ganda ng ngiti. At kaya pumunta na sila sa mga dentista, magpalinis ng ngipin. Doon nagsisimula ang lahat. Ang ganda ng ngiti. Nangitian ako. Ayan, nabighani ka. So, yun ang kahalagahan ng ating ngipin. Doc, by schedule ba yung pagpunta po sa inyong tanggapan? Sa ngayon, meron din kaming ni-schedule. Pero pag talagang nakikita ko nang pwede na natin siyang tanggalin, lalo na't yung mga umuuga na at nagkaroon ng konting aksidente na napadagi yung kuwan at umuga, ay binubunutan agad natin yan mga yan. So, ayun. Wag daw po kayong matakot magpabunt ng ngipin. Ang hirap naman ng may masakit yung ngipin. Nakaranas na tayo niyan. Di ba? Sakit ng ngipin, sakit na ng buong lahat na yata. Talagang hindi ka na makatulog. Alam ko naman, Dok, hindi naman pwedeng bunutin ng masakit. Oo, hindi basta-basta, lalo na pagpaga. Kailangan tama mo ng procedure na ginagawa. Titiisin nyo muna yan. So talagang habang, kumbaga nga, pa-check up na natin at kung kailangan ng extraction, ay mas magaling, mas maaga. At hindi lang extraction, kung pwede pa naman siyang i-save, ay pwede nating pastaan siya. Yun. Tsaka yung siyempre, yung kalinisan ng ating ngipin. Siyempre, ngayong pag-ibig, alam naman natin, magdi-date tayo, siyempre, di ba, hassle naman yung unang-una, Doc, di ba? Kapag medyo may mga butas ang iyong ngipin, hindi rin kagandahan ng ating... Diyan nagsisimula rin ang amoy ng ngipin. Ayun. Amoy ng bibig. Ayun. So, kakahiya naman, So... May gusto pa kayong idagdag kung i-share at kung wala na, Doc, ay siyempre, ang mga mensahe, pasasalamat at ang mga pagbati. Nasabi ko na naman lahat na bali ang kuwang ko lang talaga, alagaan natin ang ating ngipin. Hindi lang sa buwan ng Pebrero, sa buong taon po natin, alagaan po natin ang ating mga ngipin dahil yan din po nakakatulong sa ating health. Unang-una, nagpapasalamat po ako dito po sa ating pong biyaheng kapitelyo, ang staff ninyo rito. Anytime, sir. At Anytime. medyo talagang umaasenso first time nyo pala dito first time ulit dito. Dahil ako taon-taon na nandito, pero taon-taon na hindi pagbabago. Doon, nagsimula kayo doon sa napunta tayo ng studio. Oo, iba't ibang studio na tayo nakakuhan. Yung sa lumang tanggapan, yung ating, dahil nagka-pandemic, ay nagkaroon kami ng, kumbaga, innovation. So, ito na nga, narito na nga tayo sa Health Information Management Building. Siyempre, Doc, bukod sa pagngiti at pagpapakita ng affection, siyempre, pag maganda ang ngipin, masarap kumain. Diba? Isa pa naman din sa napaka-favorite ng mga Batanggenyo yan. Pag kumain. Hindi tayo makakain kapag masakit ang ngipin. Ayun, diga. Tsaka, hindi natin mangunguya. Pag wala tayong ngipin, hindi natin mangunguya. Lulunukin lang natin yan. Hindi naman puro lomi lamang ang kinakain ng mga Batanggenyo. So, ngayon pong buwan ng Pebrero, tandaan po natin na Dental Health Month. So, sa inyo po na gustong magpakonsulta, at ayun, may katanungan. Masama po ba ang kape sa ngipin? Hindi naman, pag sobra, siyempre masama. Ang kape kasi nagdudulot din yan ng ating, nag-stain yan sa ating mga ngipin. Nagkakaroon ng stain.
ang gawin lang na talaga natin, konting kape, hindi mapigbabawal na kung uminom ng kape. Kasi nagkakaroon din ng stain ng kape. Di lang kape, pati soft drinks. Ang tubig natin, minsan nagkakaroon din ng stain din sa ating mga ngipin. Lalo pag sobra yung fluoride, fluoride na nakukuha sa ating sa tubig natin. Kaya, okay lang kumain. Ayun. Hindi naman daw masama sa ngipin yung kape, masama daw sa nerbiyos. Ayan, ito Doc, may tanong pa. Okay po ba yung mga do-it-yourself na mga braces? Alam niyo naman natin, popular yan, lalo na sa mga kabataan. Naku po, yan po talaga po ang aming pong pinagbabawal. Yan pong do-it-yourself na braces. Huwag po kayong maggawin po yan, lalo na po sa mga online na bibili po ng do-it-yourself. Yan po ay nakakasira po ng ngipin. Sa halip na gumandahin yung ngipin, lalo na siyang masisira o kaya mawawala sa align. Kailangan talaga pumunta sa mga dentista, sa lisensyadong dentista. Kasi baka meron din pinupuntang hindi lisensyadong dentista na kailangan talaga wag tayo mag-do-it-yourself. So ito, tanong ko bakit po ba kailangan magpa-brace? Ito kasi yung iba, 'di ba, ginagawang passion statement. Pero bakit kailan ka kailangan magpa-brace o bakit ka kailangan magkaroon ng braces? Una, tinitingnan talaga muna namin kung talagang kailangan gawin yung brace na yan. X-ray muna namin yan kung ano talagang tama namin gawin. At the same time, hindi dapat talaga basta-basta nagagawin lang ninyong passion. Hindi tama yun. Kailangan talaga, meron talagang gagawin. Short your refresh. Pag hindi, akala mo talaga. Short your refresh. Ayun, ganun daw kasi yan salita. Ayun, marami po nagsasabi, nakakarupok daw po ng ngipin ang mouthwash. Totoo po ba ito? Hindi yan totoo. Wala. Hindi yan totoo. Hindi kasi po nakakarupok. Pwede po kayo mag-mouthwash po. Ang mali lang po talaga, yung magtututbrush kayo, at the same time, mag-mouthwash. Yun po ang hindi po tama po yun. Kasi yung mouthwash, unahin nyo yung sa lalamunan. Tapos, tsaka nyo di ba? Iba kasi, masakit kaya yun, imumumog mo. Makati sa gums. So, yun. May proper, yan. So, Doc, naku, maraming salamat. Ang dami pa na nating dapat ngayon pumapasok itong mga katanungan ito. So, isa po ang mahalaga, ngayon, Dental Health Month, pag maganda ang ngipin, maganda ang ngiti, at masarap kumain. Ayan. So, pwede nyo pong bisitahin ang tanggapan ni Doc. Doc, saan kayo pwedeng mabisita? Sa Health and Wellness po, sa Provincial Health Office. Nandun po ako. At, bukas po ang aming pong tanggapan po sa inyo na libre po ang ating pong check-up doon. Ayan. So, bilang bahagi ng Dental Health Month, ayan. So, nagkaroon na po tayo ng mga insights sa pangangalaga ng ating ngipin at ano ang kahalagahan nito. So, ano pang hinihintay nyo? Huwag po tayong matakot sa pagpubunot ng ngipin. So, sa ating pong pagbabalik, syempre, ihahatid po namin ang mga mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At syempre, sa ating lalawigan. So, wag po kayong aalis. Sige. Naku, body ka, Doc. Una, babatiin ko lang naman ang aming Provincial Health Officer na si Dr. Rosbelinda Usaita. Ating pong Provincial Health Officer din na si Dr. Jo Gutierrez, si Dr. Jo. Masangkay. Magandang po sa inyo, si Dr. Lali. Saka mga taga-health and wellness na ngayon nakikinig at nanonood din sa atin ngayon. Ayan, sa mga kasama natin dyan. Sa aking asawa, kay Dr. Leonora. Wag mong kakalimutan. Baka pag-uwi ko sa video ko sa binate. Sabi nga ayan. So, sa amin pong pagbabalik, ang ating pong mga balita, wag po kayong alis. Magbabalik po ang inyong mga lingkod. Dito pong muli, ang Biyaheng Kapitolyo. Anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat.
matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga, lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. I-limit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin ding gumagana ang exhaust fan. Dalasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayan, at muli po nagbabalik ang inyong mga lingkod ngayong Thursday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo at muli ito po si Edwin Sabarte, syempre kasamang Grace Briones at kasamang Gian Marco at napagtalakayan nga ay ang kahalagahan ng ating kalusugan ng ating bibig at syempre mahalaga yan. So, para sa ikatlong bahagi ng ating programa ngayong Huwebes, narito na po ang mga naihanda naming mga impormasyon at pagbabalita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang mga balita para sa ngayong araw, February 1, 2024. PSA, pagangat ng ekonomiya mabagal sa 5.6% noong 2023. Mabagal ang pagangat ng ekonomiya ng bansa na nagtala ng 5.6% noong October hanggang December 2023. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority noong isang araw. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, mas mababa ito ng 7.1% growth rate noong 2022 sa kaparehong period o 7.6% full year noong 2022 GDP growth. Sinabi ni Mapa na ang 5.6% GDP growth rate ng bansa noong 2023 ay mababa ng 6 to 7% na government target range
para sa full year GDP growth ng 2023. Ayon sa NEDA, inaasahan nilang 6.5% to 7.5% growth rate ngayong 2024. Ayan, sa iba pang mga balita, utang ng Pinas pumalo sa 14.62 trillion pesos sa 2023. Isinira na nga ng Pilipinas ang taong 2023 na may bagong high record sovereign debt balance na 14.62 trillion pesos ayon sa datos na inilabas ng Bureau of Treasury kahapon, araw po ng Miyerkules, January 31. Ang natitirang utang ng pambansang pamahalaan ay umabot sa 14.606 trillion pesos sa pagtatapos ng December 2023 at tumaas ng 8.92% o 1.20 trillion peso mula po sa antas ng pagtatapos ng December 2022 na 13.18 trillion piso. At buwan-buwan, ang tumatakbong utang ng gobyerno ay lumago ng 0.74% mula po sa 14.508 trillion peso noong katapusan ng Nobyembre 2023. Ang pinakahuling hindi pa nababayarang utang ng gobyerno ay nagdala sa kabuuang mga utang ng Administrasyong Marcos mula nang maupo ito noong June 2022 sa 1.825 trillion peso. Sa kabila ng tumataas na sovereign debt, sinabi ni Finance Secretary Rob Recto na hindi ito gaanong inaalala dahil ang halaga ng utang ng may kaugnayan sa laki ng ekonomiya ay nasa komportableng antas. Sa partikular, ang debt to gross domestic product o yung GDP ratio ng bansa ay nasa 60.2% noong taong 2023 at isang pagpapabuti mula sa 60.9% na antas noong katapusan ng taong 2022. Ang buong taon na 2023 debt to GDP ratio ay mas mababa sa target ng gobyerno na 61.2%. Para sa taon sa ilalim ng medium-term fiscal framework nito. Ang mas mababang ratio ng utang sa GDP ay nagpapahiwatig na ang bansa ay maaaring magbayad ng utang nito nang walang masamang epekto sa ekonomiya. Ang mas makitid na debt to GDP ratio noong nakaraang taon ay dumating matapos ang ekonomiya na sinusukat ng GDP ay lumago ng 5.6%. Noong taong 2023 kahit na mas mababa sa target range ng gobyerno na 6% hanggang 7%. Sa ibang balita, paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, inihirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye po ng balitang yan, ihahatid po ng ating patroller na si Gian Marco. Inihirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa pulong balitaan sa Davao, sinabi ng dating Pangulo na ito ay may isasagawa sa pamamagitan ng pagkalap ng mga pirma. Kasabay naman ng panawagan ni Digong, dumistansya ang mga senador sa plano na isulong ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa ambush interview, tumanggi sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na magkomento sa nais na mangyari ni Duterte. Kapwa taga Mindanao sina Zubiri at Pimentel. Pero sinabi rin ni Zubiri na with due respect sa dating Pangulo, hindi kailangan ngayon pag-usapan ng issue na magiging dahilan lamang na pagkakagulo at pagkakawatak-watak. Hiniling din ni Zubiri na mag-slow down o maghinay-hinay muna ngayon sa away dahil ang importante ay ang kapakanan ng bayan. Ipinunto rin ni Zubiri na ang ganitong mga labanan ay hindi makakabuti sa bansa at sa mga susunod na henerasyon. Ayon naman kay Pimentel, kailangang masusing pag-aralan ang gustong mangyari ni Duterte pero binigyan diin na tutol siya sa anumang mungkahi para sa secession o paghihiwalay ng alinmang bahagi ng teritoryo ng bansa. Sinabi naman ni Senator Francis Cheese Escudero na hindi uubra sa ilalim ng konstitusyon ang gusto ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayan, sa iba pang mga balita, hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-drug test sa harap ng publiko. Ito po ay sa pahayag ni Duterte sa isang press briefing sa Davao City at sinabi nito na maaari silang sabay magpa-drug test ni Marcos sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo sa isang independent entity o doktor at maaari itong gawin sa Luneta Park. Ibinunyag din ni Duterte sa isang cabinet official din umano ang gumagamit ng cocaine kasama si Marcos.
Nauna na nga itinanggi ng Philippine Drug Information Agency o ang PDEA na nasa drug watch list nila si Pangulong Marcos kahit na noong unang itinatagpa ang ahensya. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang hamunin ni Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo na maglabas ang katibayan para patunayan ang kanyang mga aligasyon. Samantala, wala pa namang pahayag ang Malacanang patungkol sa hamon ni Duterte. Bago nagtungo sa Vietnam, sinabi ni Pangulo na ayaw niyang patulan ang nasabing issue na binabato sa kanya na gumagamit siya ng illegal na droga matapos siyang tawaging bangag at adik ni Duterte. Itinuro naman ni Marcos ang matagal na paggamit ng fentanyl ni Duterte kaya nagagawa nito ang mga akusasyon. Ayan, samantala sa ibang balita, tsa-tsa nagagamit na sa politika ayon kay Pangulong Marcos. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagagamit na sa pamumulitika ang pag-amyenda ng saligang batas o charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Sinabi ng Pangulo sa isang ambush interview sa Vietnam bago siya umalis ng bansa na kinausap muna niya mga mambabatas at iba pang eksperto sa batas para hanapan ng paraan ang pagbabago ng saligang batas. Dahil napuntaan niya sa ibang usapan at nagamit na sa pamumulitika ang nasabing issue, kaya hiniling niya sa leader ng Kamara at Senado at iba pang mga bihasa sa konstitusyon ng bansa na gumawa ng simpleng solusyon dito na hindi nagdudulot ng kontrobersya. Iginiit pa ng Pangulo na isa sa mga pinagtatalunan ng mga kongresista at mga senador ay kung boboto bilang isang kongreso o hiwalay na botohan. Subalit base umano sa interpretasyon ng mga eksperto ay hiwalay ang magiging botohan ng Kongreso sa charter change. Dahil dito kaya inamin ng Pangulo na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa isinusulong sa ngayon na People's Initiative at yung isa ito sa opsyon para sa lahat. Samantala, 4 na senador, bagong miyembro ng Commission on Appointments, nagbabalik ang ating patroller, Gian Marco. Naghalal ang Senado ng 4 na bagong miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Sa sesyon ng Senado, inihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakahalal sa Bicameral Commission ni na Senator Raffy Tulfo, Senator Ronald De La Rosa at Senator Bong Revilla Jr. Papalitan nila sina Senator J.V. Ejercito, Senator Nancy Binay, Francis Tolentino at Amy Marcos. Ang Commission on Appointments ay inaatasan na aprubahan o hindi aprubahan ang mga appointment na ginawa ng Pangulo ng Pilipinas na ang kumpirmasyon ay kinakailangan sa ilalim ng 1987 Constitution. Ayon sa website ng komisyon, ang tungkulin ng CA ay bahagi ng napakasela na mekanismo ng checks and balances na itinatag ng saligang batas upang matiyak na ang mga coordinate na Departamento ng Pamahalaan ay gagana sa paraang magiging pinakakaaya-aya sa kapakanan ng publiko. Ang CA ay binubuo ng Senate President na nagsisilbing ex-officio chairman, 12 senador at 12 miyembro ng House of Representatives. Samantala, naglabas ng kautusan ng Bureau of Internal Revenue o BIR hinggil sa hindi pagsingil ng value-added tax o VAT sa ilang gamot para sa cancer, diabetes, hypertension, sakit sa bato, sakit sa pag-iisip at tuberculosis. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ni BIR Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na naglabas ito ng Revenue Memorandum Circular number 17-2024 na nag-exempt sa 21 o 21 na gamot para sa iba't ibang sakit mula po sa VAT. Sinabi ng ahensya na ang circular ay inilabas dahil sa liham umano ng Food and Drug Administration or FDA ng Department of Health na nag-endorso ng update sa listahan ng VAT-exempt products sa ilalim ng Republic Act number 10963 o Tax Reform para sa Acceleration and Inclusion Train Law at RA 11534 o yung Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Ayon pa sa opisyal, ang naturang hakbang ay handog nila sa bagong Pilipinas na may serbisyong malinis at maaasahan. Samantala po, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, February 1, 2024.
Meron pa rin po tayo na monitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layo 195 km southwest of General Santos City. At mababa pa rin po ang tsansa na ito'y maging bagyo at maaaring malusaw sa mga susunod na araw, ngunit hindi pa rin natin inaalis ang mga posibilidad na ito'y pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, Northeast Monsoon o hangamihan pa rin ang nakakaapekto dito sa Luzon at Visayas, kung saan dala pa rin ito ang malamig na panahon lalo na sa madaling araw at meron pa rin tayong mga tsansa may hinang pag-ulan o pag-ambon. Para naman po sa probinsya ng Batangas, ay makakaranas po tayo ng maaraw papunta sa bahagyang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Sa silangan at timog parte ay may 60% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 5% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:56 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Raven Rentasida. Siyempre, ang oras po sa buong kapuluan, 10:25 in the morning. At bago nga po tayo matapos sa ating pagpasada ngayong araw, may mahalagang announcement ka ba, Gian? Yan, maraming salamat po Sir Eds. At para po sa ating po mga kababayan na naghahanap po ng trabaho dito po sa ating pamahalang panlalawigan ng Batangas, yan mula po sa Provincial Human Resource Management Office, narito po ang ilan sa mga bakanting posisyon. Mula po sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office, kailangan po nila ng Senior Environmental Management Specialist. Sa Office of the Provincial Engineer naman po, kailangan nila ng Automotive Equipment Inspector 1 at Mechanic 1. Samantala po, ang Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office ay naghahanap po ng Assistant Department Head. Ang Provincial Health Office naman po ay nangangailangan ng Sanitation Inspector 1, habang ang Batangas Provincial Hospital po ay nangangailangan ng Nurse 1 at Medical Technologist. Ang Don Manuel Lopez Memorial District Hospital naman po ay nangangailangan ng isang midwife. Ang San Jose District Hospital ay nangangailangan po ng driver at ang Laurel Memorial District Hospital po ay naghahanap ng midwife 2. Kagaya po ng mga dati pong mga aplikasyon, kayo po ay kailangan magsumite ng application letter, fully accomplished personal data sheet, performance rating in the last rating period kung ito po ay applicable, photocopy ng inyong Certificate of Eligibility, Rating, or License, at ang photocopy po ng inyong Transcript of Records. Ipadala po ang inyong aplikasyon sa Provincial Human Resource Management Office sa kanila pong Department Head kay Ma'am Riza B. De Sosa at sa email po na phrobats.recruitment2024a@gmail.com. Para po sa kabuuan po ng detalye ng mga nasabing posisyon, maaari niyo pong bisitahin ang batangas.gov.ph. At syempre, ito pa, may karagdagan ng kasamang Grace. Para po sa mga iskot-iska ng ating lalawigan, mahalaga pong announcement. Evaluation for second semester school year 2023-2024. Ang ating pong evaluation ay by school. Naka-schedule po ngayong araw, February 1, 2024 ay sa FATE. February 7, Lipa City Colleges or LCC. Sa February 8, 2024, BSU Lubo. BSU Lemery, University of Batangas, Lipa Campus. Sa darating naman pong February 12, naka-schedule po ang BSU Rosario, February 13, BSU Balayan at STI Tanawan, February 14, Nova Escola, La Consolacion College, sa February 15 po, LPU Maine, February 16, BSU Lipa, BSU San Juan at BSU Maine. Sa darating pong February, okay na po yun? Sa BSU Maine po, magkakaroon po sila ng 4 days evaluations mula po February 5 hanggang February 8.
Sa BSU Alangila naman po ay 3 days evaluation sa February 12 hanggang February 14. Sa February 22 naman po ay ang STI Lipa. Sa February 27 po ay ang PhilSCA. February 29 po De La Salle Lipa. At sa March 7 po ay ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Ang evaluation po ay para lamang po sa mga maintainers. Ayan, so maintainers only. Ano? Yes. At nakita ko may February 29. Ha? So, ayan. Naka-schedule once in every 4 years ba yan? Yung, so, yung may mga birthday ng February 29. Every 4 years sila natanda. Ano? So, ayan, at wala na po tayong oras, 1 minuto po bago sumapit ang 10 at kalahati ng umaga sa buong Kapuluan. So, nagpapasalamat po kami ngayong araw sa aming technical team ngayong araw sa panguna po ni Direk Kevin Medrano, Joshua Sayaman, at kay Harold De Guzman, at kay Abon Lu, at kay Direk Christian Andal. Ano? So, syempre, sa ating patroller, Gian Marco. At Kuya Ed, sa lahat ng ating mga nanonood, sa lahat po ng mga nanonood ngayong araw, magandang umaga po sa inyong lahat. At sumapit na nga po ang 10 at kalahati ng umaga, kaya dito na po natatapos ang aming pagpasada ni Kasamang Grace, at kami po ay muli niyong matutunghayan next week. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakatao, makakalikasan, taas noo Batanggenyo. At sa tulong po ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos, tayo ay babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na likas na katangian ng bawat Batanggenyo magiting muli. Ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller, Gian Marco Escamillas po. At marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapoy. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones. Kapitolyo! Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Kapitolyo!